Magandang hapon po muli sa atin mga kapatid. May pahabol tayong gagawin. TV na naman to, na Ace na Smart TV. Ang problema daw nito ay tinamaan daw ng kulog to. Pero mga 2 months na raw nakalipas. Medyo ngayon lang daw nakaipon-ipon. Kaya pinacheck sa atin. Nawalan daw ng power mga bro. Halos magkakapit bahay daw sila doon sa isang compound. Naubos yung mga TV nila doon. Kaya sa kanya ngayon lang napagawa dahil medyo mahirap ang buhay daw. So plug in natin mga bro. Para malaman natin. Yan, ka-plug in na yun mga bro. Lagay na natin sa kanyang saksakan. So sa makikita natin yung kape ko nakikita. So dapat may power indicator na dito mga bro. Ito yung power indicator niya dapat. So wala talagang power. Kasi nga ganun nga nangyari daw, biglang kumulog. Yun, nagkanda, sira daw yung mga gamit daw nila dun sa may damay daw sila mga bro. Bubuksan na lang natin. Shout out pala sa ating mga mahal na mga kaibigan sa YouTube mga bro. Maraming salamat po palagi sa inyong mga suporta, sa lagi nyong panonood sa ating mga ina-upload na video. Ug sa ako mga kaigsunan diya sa Visayas, Mindanao, maayong hapon sa atong tanan. Hilabi na sa ako mga kaparintihan da sa Surigao, mayong hapon mga amigo dato diha, nga mayong hapon sa atong tanan, sa inyong tanan diha. Shout out. So bubuksan na lang natin tong ating gagawin na Ace na 32 inches na Smart TV para malaman natin kung bakit nawala ng power. Malamang sibak na naman ang power supply nito mga bro. Kadalasan yan pag mga tinamaan ng kulog kidlat, balda talaga yung power supply section. So, buksan na lang natin mga bro para magkaalaman na. At ito tuloy natin mga bro. Nabuksan na natin yung Ace na gagawin natin mga bro na Smart TV na 32 inches. Visual check tayo special dito sa kanyang power supply section. Yan mga bro, may nakita talaga tayong pumutok dyan. Turo ko lang itong section na to mga bro, itong resistor na to pumutok. Itong portion na to mga bro, pati dito sa takip pala, nakita ko. Yan, tumalsik yung ano nyan, yung pagkaputok. So talagang power supply tayo ang may problema mga bro. Try nating i-check lahat dyan kung maraming nadamay sa power supply section. Medyo pumutok pala talaga siya kaya nawala ng power. Iba talaga dumali pag kulog kidlat. Sabi ko sa may-ari, wala nang kulog ah. Hindi, kanina pala. Saglit lang mga bro, may tumatawag. Tuloy natin mamaya, may tumatawag lang. Tuloy natin mga bro, may tumawag lang yung customer. Tinatanong kung okay na yung TV kanina. Tutubusin niya na mga bro. So tuloy natin, so check muna natin itong power supply niya mga bro, kung gaano karami yung naging sira, kung kaya ba natin i-repair ito. I-repair, kung check lang natin, isa-isahin muna natin. Tapos para malaman natin kung kaya bang i-repair ito, kasi medyo hapon ha. Isa-isahin ko lang yan mga bro, i-update ko lang kayo mamaya. Medyo pag mga ganyan kaya tama ng kidlat, medyo hard trouble yan. Pagka kailangan natin i-convert na lang sa 4 wires ito. Sa bagay para mayroon akong kaparehas pala nito, yung basag na screen na nabili ko dati. Parang ganito nga yun. Titingnan natin, pero check muna natin kung kaya pang i-repair. Pag medyo hindi na kaya talaga, pag medyo hard trouble, isa lang naman ang paraan yan. Kung hindi convert sa 4 wires, papalitan natin ng motherboard. Hanapin ko yung extra ko na motherboard. So update na lang ulit mga bro, check ko lang. So tuloy natin mga bro, na-check na natin tong sa power supply section na mga primary. Shorted nga yung regulator niya mga bro. Tapos medyo marami na damay diyan mga bro. Kaya pinakadabis niyan, convert na lang natin sa 4 wires. Titingnan natin kung may available pa tayo na 4 wires mga bro. Pag wala, hanapin na lang natin yung, alam ko kasi mayroon akong ganitong board dati para madali kasi gusto na may-ari kukunin mamaya. Titingnan natin kung makita ko yung dating
kinatay ko na ano dahil basag yung screen. Alam ko ganitong model rin yun eh. Is din ang brand. At mamili tayo mga bro kung titingnan ko rin kung may available pa akong 4 wires kasi may kinonvert ako nakaraan debug, parang muli na rin yun. At titingnan natin kasi medyo pag ganitong tinamaan ng kulog kidnap, medyo mahirap na i-repair talaga mga bro. Kaya pinakaparaan nito kung hindi convert sa 4 wires, kapalitan natin ng buong ano kung may available naman para hindi tayo mahirapan. Saka na lang natin anuhin yan kung kaya pa, kung mayroon tayong available na 4 wires pa. Try kong hanapin yung pinaka board ko na kaparehas nito mga bro. Alamin natin kung parehas nyo. Ito alam ko smart din yun eh. So update na lang ulit mamaya mga bro. Tuloy natin mga bro. Medyo mahirap na nga i-repair talaga mga bro yung ating power supply nito dahil sabog-sabog. At naubusan din tayo ng 4 wires na pang-convert sana. Yun talaga sana ang paraan talaga dyan. I-convert natin para mabilis magawa kasi gusto ng may-ari makuha kaagad eh. May nakita ko yung aking dating stock na ano, basag lang yung screen. Ito mga bro, kakambal niya ng Tadhana oh. Parehas na parehas to, is din ang brand, Smart TV din. Kaya pinakamabilis, salpak na lang natin itong ano, change board na lang natin. Kung mayroon sana tayong 4 wires na available, may convert na lang sana natin. Yun ang pinakamabilis sana na paraan. Kaya lang sa ngayon, hindi naubusan tayo ng 4 wires. Nagamit ko dun sa Devant ay Hisense na 42. Naikabit ko yung 4 wires ko dun. Kaya ito na lang, salpak na natin tong isang aking board na ano. Basag lang kasi screen nito, buhay itong pinaka motherboard na to. So i-actual na lang natin mga bro para malaman natin kung okay nga siya talaga. Para mapatubos natin kaagad sa may-ari. Kasi gusto naman manood ng tanggol yung may-ari nito eh. Batang Divisoria yata o batang Quiapo. So palit muna natin mga bro. Swap lang na subok natin tong ating ano, ipapalit na motherboard. Para malaman natin kung okay siya talaga. Parehas na parehas yan mga bro. Walang pinagkaiba. Parang kambal tuko yan sila. Ano, ito yung sa kanya, yung sabog na power supply. Ito naman yung sa akin. Gwapong gwapo yan mga bro. So ikabit ko lang para malaman natin. So ito na mga bro, naisalpak na natin yung pinaka motherboard ng ating ginawa na is na Smart TV. Bago tayo testing pala mga bro, share ko lang itong model number sa ating ginagawa. Nakalimutan ko pala yung share kanina, ipagkita sa inyo. Ang model number nito, babasahin ko lang mga bro. Smart TV model number LIDAS 808. Yan ang model number niya mga bro. So plug in natin mga bro, naikabit na natin yung pinaka motherboard. Okay na ang lahat, na-check na natin. So plug in natin, titingnan natin yung picture kung match na match ba siya. So yan, may standby power na. Pindutin lang natin yung pinaka-pindutan sa gilid. Tayo lang natin na mag-green or blue. Matagal mag-blue pala to. Blue bio. Sana ba yung pindutan nito? Yun. Matigas pala pindutan. Medyo mukhang nabali na yata. Yun. Umilaw na yung backlight niya. Sisilipin natin yung picture mga bro. One hand lang tayo. Ayun. Nakita nyo mga bro. Nakita na ito na si East mga bro. Nakalagay no. Wisdom Share Smart Cloud TV. Yun. Nakita ko na mga bro. Tsaka maganda siya. Clear na clear, wala siyang kaguhit-guhit yung screen dahil tinamaan ng kidlat, yung power supply lang ang nasira. Buti hindi nadama yung kanyang screen. So okay na mga bro, nakita na natin. I-fix na lang natin mga bro para malagyan natin ng DVD player. Makita natin yung picture talaga, yung kabuuhan niya. Buti mahabol natin, kala ko hindi natin mahabol ito. Hapon na rin kasi ito dinala mga bro. So i-fix lang natin, i-screwan lang natin mga bro para mat-testing natin sa DVD player para makita natin yung kabuuan ng picture niya. Kasi wala tayong internet dito, DVD player lang yung ating testing mga bro. So ito na mga bro, itong is na ginagawa natin na Smart TV natin, board natin. Ito yung original niya na board mga bro. So plug in natin.
Ayan, may power indicator. So power on natin sa remote. Yan, yun, lumabas na si Ace mga bro. Kabitan natin ng DVD player yan mga bro, para makita natin yun. Kita natin malinaw na malinaw siya, wala siyang guhit-guhit. Clear na clear yung kanyang display mga bro, yung pinaka-screen, wala siyang problema. So kabitan natin ng DVD player, titingnan natin kung may boses din ba siya. Hintayin lang natin mga bro. Yan, malinaw na malinaw. Yun o, lumabas na yung kanyang mga so lagay lang natin sa hinaan muna natin pala yung volume. Yan, titingnan natin baka mapasok tayo sa tugtog natin. So kabit natin, lagay natin sa audio video 1, baba. Yan, enter tayo. Yun, napakalinaw mga bro. So try natin yung volume kung anong tugtog ito. Hop, lipat pala natin. At tayo mapasok mga bro. Dito naman tayo ulit sa pinaka natin, walang katapusang cha-cha. Mapasok tayo. Yan, volume natin. Tingnan ko lang yung boses. Hop, touch by touch pala lalo yun. Dyan lang muna tayo sa mga bro. So may babad lang natin ng bahagya mga bro, para sigurado lang. Tingnan natin, baka biglang may dumating na ibang sira. Wag naman sana. Pero sa tingin ko napakaganda ng mga bro. Wala na siyang nito, pag ganito. Malinaw na siya. Try natin yung volume, kung hindi ba garalgal yung tunog. Okay, maganda. Medyo ibabad lang natin mga bro bago natin tawagan yung may-ari nito. So hinaan natin ng konti. So okay na to mga bro. Maganda na yung is na ginawa natin na pinalitan natin ng board dahil tinamaan ng kidlat. So maraming salamat sa inyong panonood palagi sa ating ina-upload na video mga bro. At magandang hapon po sa ating lahat.